Nagsalita na nga po yung kampo ni Gretchen Barreto at sinabing wala pong ebidensya ang mga paratang ni alias Totoy laban sa kanya. Iginit nila pong investor lang siya sa pitmaster at wala siyang kinalaman sa mga desisyon o operasyon ng tinatawag nga pong isabong. At para mapag-usapan yan ay mapakakausap po natin ang legal counsel ni Gretchen Barreto. Wala pong iba kundi si Attorney Alma Malyonga. Good evening po, Attorney. Hi, good evening. Good evening. Nice to be with you tonight. Hello Good evening po, Attorney. Happy Friday. Pero puntahan natin. Well, alam ko na may mga parang mga pahayag tungkol dun sa na sinabi ng inyong kliyente. Pero kakamustahin ko lang din po si Miss Gretchen Barreto. I'm sure kasi hindi namin siya mai-interview dahil umiiwas na nga po. Pero kayo nakausap niyo siya. Kamusta po siya ngayon at ano po yung kanyang demeanor after all this controversy na nagaganap? She's trying to remain calm. Of course, concerned siya. Sino ba naman ang hindi mababahala dun sa mga aligasyon na napansin ko lumalaki at lumalaki. Ini-embellish. Just a few minutes ago, merong nagsabi sa akin na contradicting the earlier statements of the whistleblower na ang basihan niya ng kanyang opinion na Miss Barreto must somehow have been involved in the disappearance of the sabongeros. No? Opinion niya yon dahil sabi niya napakalapit, no? Because of her close connection with Mr. Atong Ang. Yun ang actually basis niya. And then lumalaki. Nung originally, sabi niya, mastermind, meron siyang name na mga 3 tao lamang. At ang sabi niya, may alam lang si Miss Gretchen Barreto. Dapat may alam siya dahil she's so close with Mr. Atong Ang. Then biglang kahapon, bago ko matulog, napansin ko na sinabi, mastermind na raw si Miss Gretchen Barreto. And then meron siyang sinasabing may mga meetings raw kung saan ina-explain raw ni Mr. Atong Ang na kailangan may gawing ganito. Tapos a few minutes ago, as I said, somebody told me, umiba na naman yung kwento. Ngayon raw, nagkakaroon ng meetings kung saan raw nagkakaroon ng botohan kung sino ang mawawala. Hindi siya nakakatawa. Pero kaya ako napapaano kasi napaka-absurd lalo kasi kaya sabi ko nga sige magsalita na lang siya kasi habang nagsasalita siya lalong lumalabas na nangiimbento, di ba? Na siguro may nag-advise sa kanya na Mr. Whistleblower, hindi ho suffisyente, naniniwala kayo na dahil malapit si Miss Barreto kay Mr. Atong Ang, hindi ho yun ebidensya. So siguro may nag-advise sa kanya, mag-isip naman kayo ng merong koneksyon. So nag-iba yung kanyang kwento, nag-i-evolve from a mere witness, somebody who knows, biglang naging mastermind, tas ngayon, may meetings pa lang na hindi natin alam kung kailan nangyari. Tsaka hindi ba absurd yun? Kung magkakaroon ka ng parang mga ganong klaseng parang pag-uusap, yun ba ay magaganap sa isang meeting? And remember, Miss Gretchen Barreto is just an investor. She's not just one. She's one of about 20 other investors. Ang gusto bang sabihin itong Mr. Whistleblower, nakakaroon ng meetings, nagbobotohan sila. Kung sino, paano nila malalaman kung sino yung mga, it's really absurd. Kaya ang tingin ko doon, lalong nagpapatunay na this is pure invention, it's fantasy, at ang purpose ni Mr. Whistleblower sa pagsangkot kay Miss Gretchen Barreto ay para magkaroon ng interest dito sa kwento na ito at may mga makinig sa kanya. It's unfortunate. It's not fair. It's a baseless accusation. Unfortunately, Miss Barreto is such an interesting personality. Maraming nag-aabang kung ano nangyari sa kanya at marami sigurong fascinated about what's happening. But it's pure fantasy. It's really unfortunate. Opo. Attorney, para lang ma-set natin yung record po. Personal na kakilala ni Miss Gretchen Barreto itong mga whistleblowers na alias Totoy at alias Brown. She knows them because
Miss Barreto has been actively involved in the sabong, hindi ba? She got to like the business, hindi ba? Parang nagpo-promote siya, hindi ba? May mga videos kung saan siya nagre-release ng mga manok. Yes. And of course, she also maintains her own mga manok, no? Tapos lumalaban, nagbebet siya, minsan nananalo siya, minsan natatalo, but enjoy siya sa game. And the whistleblowers are actually, itong isa, pagkakaintindi ko, he's also an investor. At dahil he's also involved in yung pagsasabong, nakikita sila. Of course, nakikita sila. Kasi matagal yung naintindihan ko, nagulat nga ako na yung sometimes yung mga sessions, mga 23 hours yata, yung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung so nakikita sila. So, yes, she has met him. Pero, And she has encountered him. opo, yung sinasabi po na tangkang pangingikil kay Miss Gretchen Barreto, sino po yung nagtangkang pangingikil and magkano po yung hinihingi if you don't mind? Kasi parang alam ko yung kay Atong Ang, yung 300 million yata, hindi po ba? Oo. No, to be ang nangyari dun kasi actually is that yung isang kasama siguro ni Mr. Brown, no? Ang pangalan niya Brown, Alan Bantiles ba siya? Ang tawag nila Brown. Minsan tinawagan na si Miss Gretchen Barreto at sinabi na parang may balak gawin si whistleblower at may pasasabugin rin. And he suggested na tawagin mo na yung asawa ni whistleblower. Magbayad na lang para hindi ka isama doon sa listahan. It never went further than that because Miss Gretchen never called anyone. Hindi nagkaroon ng further discussions because she refused to pay. And it ended with that. Pero dito sa pangingikil o extortion attempt nga po, Attorney Alma, no, meron naman kayong ebidensya na talagang may extortion na nangyari. Like, may details po kayo, evidence po. All I can say is that the call was made. I don't know if Miss Barreto maintained records. It would be funny if she did. And actually, irrelevant siya. Hindi ba? Kasi silang kailangang magpatunay kasi na merong involvement si Miss Barreto. Doon sa sinasabi nilang disappearance. Itong pagtawag at pag-attempt na mag-extort kay Miss Barreto is just one indication that this is all, hindi ko maintindihan, setup ba ito, scam ba ito, desperation ba to on the part of the whistleblower? Because ang pagkakaintindi ko, Mr. Whistleblower is stands accused. Hindi ba? In some cases involving the kidnapping in a serious illegal detention of some of the missing sabongeros. Hindi siya murder, I understand, because yung corpus delicti, yung body of the crime, hindi pa nahahanap yung mga missing na sabongeros, no? So, hindi ko alam, may mga kwento na kailangan niya ng pera, siyang humingi ng pera para makatakas, hindi ko alam. So call lang pala, no, yung extortion attempt. Pero meron po kayong documentation po kung sakasakali to prove na si Miss Gretchen Barreto ay talagang dun sa financial side or investor lang po at wala po talaga siyang decision-making powers, first of all. She has no decision-making power. She's not engaged in the operation of the sabong. We have proof of that po? Documentation? No, we will not. The documentation will show kung siguro incorporation paper, she's not part of that as far as I know. Yung sinasabi ni kasing pitmaster, it's more of it's a group informally called pitmasters where there are investors, parang categories yan, Alpha A, parang category A at saka category B. And ang pagkakaintindi ko, yung whistleblower is also an investor for both A and B, as Miss Barreto also is. And ano po yung... So, surely, ang involvement niya, she enjoys sabong. She promoted events concerning the sabong. She participated in events. She lost, she won, meron siyang pinapalaban ng mga sabong, and that's the extent. Yung decision-making process, policy, etc., wala. And it's so absurd
sa totohanan lang, kung hindi lang siya napakaseryoso, nakakatawa for Mr. Whistleblower now to make this invention out of the blue after coming out. Alam mo kung totoo siya, noong umpisa pa sinabi na lang niya na merong nagkakaroon ng meetings, even if it's so absurd. Sasabihin na lang niya na, na yun, mga investors dito, nagmi-meet sila, mini-meeting sila, sinasabi, itong mga tao ito, ipapadisappear namin ha, gagawa kami project. Yes or no, magbutangan tayo. Hindi ba katawa-tawa yun? Hindi, kapanipaniwala ba yun? But naiintindihan ko na, as I said, meron siguro nagsabi kay Mr. Whistleblower, kung ganyan lang ang sasabihin mo tungkol kay Ms. Gretchen Barreto, tingilan mo na. And given, Dahil your opinion, yung speculation mo na dapat meron siyang alam because she's an investor, just one of about 20 investors in category A, hindi uubra yan. That is not evidence. That doesn't indicate conspiracy, that there are no overt acts. So, nang-invento sila. And given Ano po kaya all that yun? you Ano said kayang just pwede? now Meeting po, lang. no, na mukhang puro kasinungalingan, no, from the point of view of Ms. Gretchen Barreto in your camp po, ano po ang specific legal action po na iti-take po natin, if any, Pinag-aaralan namin ng Totoy? mabuti. Hindi priority ni Miss Gretchen Barreto ngayon. Kahit na nakakasakit ng damdamin, hindi ba? Parang kung anong-anong malisyosong spekulasyon ang gusto nilang i-spread around. It's so unfortunate. So, ganito. Ang masasabi lang namin, kaya kami lumabas at nagsabi na wala siyang partisipasyon. Just to clarify, unang-una, ang punto, number 1, kung susuriin mo ng gusto yung sinasabing Mr. Whistleblower, obvious na obvious, walang ebidensya against Miss Gretchen Barreto. Yun ang una. Kaya kami lumabas to point out na please naman, tingnan nyo na mabuti kung anong sinasabi ni Mr. Whistleblower. Ebidensya ba yun? May katuturan ba yung mga sinasabi niya? Wala. Secondly, of course, if you want to hear it, we'll now say it. We categorically deny that Ms. Gretchen Barreto had anything to do with the disappearances. Remember, inimbestigahan ito ng Senate about 3 years ago. May report ng May 2022 na nilabas ang Senate. Yung mga walang indikasyon doon na any of the investors, particularly Ms. Gretchen Barreto, are somehow involved. The investigation continues. And then thirdly, of course, we want to emphasize na we will cooperate in any investigation if this goes further dahil very confident kami na walang katuturan itong mga akusasyon na ito. And finally, siguro pwedeng sabihin na we share the desperation of the Sapungeros and their families in particular. And their lives matter. Kailangan magkaroon ng closure, magkaroon ng justice. But justice is only served by having a thorough and objective, investigation. Actually, I have to confess also na medyo nabahala ako kasi this morning yata or late last night, lumabas si Secretary Rimulya at sabi niya, Ms. Gretchen Barreto is now a suspect. Yeah, exactly. That's my follow-up question, Attorney Alma, no, na alam ko na address nyo na yung tungkol doon kay alias Totoy at yung mga sinabi niya. Pero yun na nga, yung sa gobyerno muna tayo, sa DOJ, na sinasabi na they're considering Atong Ang and Gretchen Barreto as suspects already. Go ahead, Actually, sa totohanan lang, nabahala ako nung umpisa. Kaya lang kung pakinggan mo at inintindihin mo ng mas mabuti ang sinabi ni Secretary Rimulya. Sabi niya, she's not considered a suspect because she has been named by the whistleblower. Therefore, you have to investigate. Hindi ibig sabihin nun na merong konklusyon na merong na may ugnayan si Ms. Barreto. It's just a fact. Siya'y pinangalanan nung whistleblower. So, naiintindihan ko naman na hindi naman pwedeng sabihin ni Secretary Rimulya, walang saysay yung sinasabi ng whistleblower. Let's investigate. Nung naintindihan ko yun, nung medyo nagkalma, kasi parang nakakabahala naman yun, naintindihan ko, there should be an investigation. And even the Office of the President, di ba, says they will make sure that there's a thorough investigation and that any
actions moving forward must be based on substantial evidence. Ibig sabihin, may dapat sustansya yung ebidensya, hindi lang pwede yung sabi-sabi. And as I told you, at sana nakikinig yung mga iba, huwag naman kang makinig sa mga kwento-kwento just because sinabi na, oh, ang opinion ko. Yun ang sinasabi ng whistleblower. Ang suspecha ko, may alam yan si Miss Gretchen Barreto. Dapat may alam siya. Hindi lang dapat may alam siya. Dahil siya'y investor at malapit siya kay Mr. Atong. But attorney, Ebidensya ba yun? May katuruan ba yun? Anong klaseng alagasyon yun, di ba? So let's be fair. Let's be fair. And that's the reason why I'm so confident ngayon. Kaya lang kami lumabas para iklaro. Please, tingnan natin ng mabuti. Hindi lahat ng sinasabi tama. Suriin natin mabuti at mag-decide tayo kung dapat pang paniwalaan ito at bigyan ng importansya. In this case, I'm so sorry. It's so obvious, no, na ewan ko kung anong napasok sa isip ni Mr. Whistleblower, kung anong, siguro niya gusto niya nga ng attention. Attorney, At, sorry, may ika-clarify lang ako ha. Tama ba yung intindi ko kanina na for now, ang gusto nyo linawin lang yung pangyayari but it's not your priority to file any legal case? Why is that? The reason being that we want to step up and look at what's happening. Kasi sa totohanan lang, kung kailangan natin siguro mag-file ng kaso, we will. But right now, pag tinignan mo yung mga sinasabi tungkol kay Miss Barreto, wala. Kaya kung mag-file kami ng kaso, obvious to obvious naman na wala. Ngayon, tingnan natin what's gonna happen. But of course, Miss Barreto is concerned about the truth. She's concerned about her reputation. And at some point, events may come to a head at kailangan niyang gumawa ng positive steps. But as I said right now, all right-thinking people, just taking a look at what's being said, will realize that all that is being said against Miss Barreto right now is pure hogwash. Walang sustansya, salita lang. At naniniwala kami na maraming tao will arrive the same conclusion. Dinadawit lang si Gretchen para maging interesting yung kwento. Bakit si Gretchen lang? Kung ang sinasabi Mr. Whistleblower, dapat may alam siya dahil alpha member siya. Bakit siya lang ang sinasabi? Ba't lang siya ang naging mastermind? Bakit yung mga iba na meron ring investment? Ibig sabihin, kung investor ka, may alam ka. At more than that, sa totoo lang ayoko maging legal kasi hindi ba? Ano bang papel na gusto niyang ilabas kay Miss Barreto? Mastermind ba? Or gusto lang niyang udyukin? Kasi nakakatawa, kung mastermind siya, di sasabihin niya dapat sa authorities, kailangan i-diin si Miss Barreto. Instead, sabi, hindi, Miss Barreto, may alam ka, lumabas ka na, join me. Join me, magsabi ka na, maging star witness ka. Hindi ba katawa-tawa yun? Nakakatawa. Okay. Gusto ko lang kasi nababasa ko yung lower third sa amin sinasabi namin naintindihan ng inyong kampo na kailangan mag-imbestiga ng DOJ, tapos naintindihan niyo rin yung paghahanap ng hustisya nung mga pamilya ng mga sabongerong nawawala attorney, kasama ba sa concern ninyo at saka ng inyong kliyente na si Gretchen Barreto, yung kasi nagsalita na maski sa aming kagabi rito yung isa sa mga kaanak ng nawawala, na tila sila'y naniniwala na ngayon pa lang doon sa version ni alias Totoy. Ito ba'y concern sa inyo? Well, I'm sure at kung ano yung next step nyo dyan? Of course, nakakalungkot yun, But ang masasabi ko lang, if the families want justice, then you have to really define, the truth. Kailangan magkaroon ng tama, wasto, thorough, and objective na investigasyon. Otherwise, anong klaseng hustisya yun? Kung ang focus mo doon sa mga tao na obviously walang kinalaman, paano magiging hustisya yun? So, we want justice. Actually, we pray for a just result. We pray that the families of the Sabongeros get what is due them, that they achieve closure, as I said. That can only be done if the proper people are investigated.
And that, sabi ko nga, at the end of the day, hintayin natin itong investigasyon na ito. Doon lang siguro magkakaroon ng closure ang mga naapektuhan dito. Okay. Sige po, Attorney Alma Malyonga, marami pong salamat for joining us. Thank you. Thank you din for giving me the Good evening time. po. Oo. Sige. Thank you. Salamat po.